pagpapatunayan pagmamahal. From the art and the crucified daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatanungin natin ngayon ay ano ang contribution mo sa kaharian ng Diyos? Ngayon po ang ating pag-aaral ito po sa Revelation chapter 20 verses 1 to 6. At buksan po natin ang ating puso piso sa mga nakasalita ng Diyos. Sabi dito na, and I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss, Hades, and holding in his hand a great chain. This is the dragon, the ancient serpent, who is the devil, or Satan, and bound him for 1,000 years, and threw him into the abyss, and dark and filled deep over him, to keep him from deceiving the nation anymore until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. I saw the thrones on which were seated those who had been given to the authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus. Teaching number 1. The reign of Christ is present and future. Pinapakita sa verse na si Kristo ay hindi lamang maghahari sa inaharap, hindi siya ay naghahari na rin ngayon. Sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli at pagkaupo sa kanan ng Diyos. Magsimula na ang kanyang espiritu ng paghahari sa puso ng mga mananampalataya. Ngunit darating ang panahon na ang kanyang paghahari ay paglilubos at tangkad sa buong sanlibutan. Ito ang tinatawag ng millennium o sanlibong taon ng kanyang ipagwaputi sa buong mundo. Teaching number 2. The reign of Christ is in heaven and on earth. Habang siya nasa langit at naghahari ng hari ng mga hari. Ang epekto ng kanyang kapangyarihan ay nararasan din dito sa lupa. Sa buhay ng mga Kristiyano, ang kanyang panauban ay nasusunod at ang kanyang kapangyarihan ay nagdudulot ng pagbabago. Ngunit darating ang panahon na si Kristo ay maging babalik upang maghari ng natural sa kanya. Teaching number 3. The reign of Christ is growing and transforming. Hindi paganap ang kanyang paghahari, ngunit ito ay patuloy na lumalawak sa tuwing may tumatanggap sa Ebanghelyo at sa si Kristo na kanyang kaharian ay lumago. Kasama rito ang pagkakang spiritual ng mga taong pamayan ng Pilipinas. Application number 1. Spread the reign of Christ by sharing the gospel. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tungkulin natin ipahayag ang mabuting balita sa lahat. Sa pamamagitan ng pangaral at pamumuhay ng may kabanalan, napapalawak natin ang kanyang kaharian sa puso natin. Application number 2. Sa biblical aspects of life under Christ's reign. Ang pagiging bahagi ng kanyang kaharian ay nangangalagaan ng kabuuang pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi lamang ang ating pangapanalangin, kundi pati na ang ating mga desisyon, presyon, kabuhayan at layunin sa buhay ay dapat ipailalim sa kanyang pamumuno. Application number 3. Seek first the kingdom of God and His reign. Sabi ni Jesus sa verse, unahin niyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Salit na ito ng pansin sa mga bagay na sanlibutan, sapagkat unahin niyo pagsunod sa Diyos, ang paglilingkod sa kapwa at ang pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Pag ito ang ating inailangan, lahat ng ating kailangan ay kanyang ipagkakaloob. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.